na narito ngayon, patuloy na nagpapaturo sa Lord, patuloy na nagpapalinis, sakop sa ating Panginoon. Nung una ang ating natin is part 1, pagtakbo pa rin ngayon, pagtakbo part 2, pero iba na yung niya, parang subtitle niya. Nung una is pagtakbo part 1, preparation to race, and ngayon is part 2, ready, get, set, go. Dito tayo tatakbo na. So, summary ko lang sa mga hindi nakadalo noon, ang ating noon ay part 1, ang 31 ata noon, noong October 31, after ng election. Hindi ko naman alam na meron palang election. Yan na ka na to na dati. So, una, ang ating napag-aralan noon is isa-summary ko lang sa part 1, preparation to race. So doon na natin yung characteristic of the race. Yung una is you have been chosen for the race. Na pinili ka pa sa takbuhin ng buhay, hindi lang sa secular, kundi spiritual race yung binabanggit natin. And number 2, the race is both a contest and a conflict. Magkasama po yan. And the number 3, the race is unique to you. Magiging unique sa'yo. Hindi siya katulad ng ibang takbuhan, di kayo magkatulad. So, number 4, the race is full of obstacles. Marami kang pagdaraanan. Sa daan mo pa lang, daming mga bato-bato, lahat na pagdadaanan, problems, mga obstacles sa buhay. Number 5, you run to win the race. So, kailangan natin i-win yung race. Kung hindi natin mapapanalo, tatalunin tayo ng kaaway. So, we need to run to win the race kasi si Jesus yung nasa finish line. So, number 6, winning the race will require great endurance. So, sa ating pagtakbo, sa takbuhin ng buhay, kailangan yung endurance, kailangan matyaga tayo, hindi tayo mapapagod, magre-rest, pero magpapatuloy. And nabanggit din natin yung principles for spiritual race na kung saan kailangan po natin ang mga principles na ito. Una is prayer, the backbone of the church. Bible study, kailangan mag-aral po tayo sa Biblia. Worship, hindi lang sa pag-awit, kundi worship God, yung tamang pagsamba, in spirit and in truth. And service, ito yung gift, kung may gift of service ka, ang tindi nito. Mga spiritual gifts ka, ine-edify ang church, pinapalakas ang body of Christ. Number 5 is evangelism. We are all soul winner, but merong mga evangelist talaga. Pero tayo ay may capacity to win soul. Kaya soul winner ang tawag natin sa atin lahat. Pero may mga evangelist talaga na tinatawag. Number 6 is stewardship, yung pagbibigay mo ng mo sa church at iba pang sakop ng stewardship. Sorry, malamig kasi dito. And ngayon, part 2, pagtakbo, ready, get, set, go. Ang ating teksto ay yung binasa ko noon pero hindi natin in-emphasize. Ngayon i-emphasize po natin verse by verse. Hebrew 12, 1-3, ang sabi dito sa English, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us all lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. Weary and lose heart. Yun ang salita ng Lord. Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, yung may akda ng Hebrew,
Ang author nito is unknown, pero makikita natin maraming ang ni Paul dito, Peter, sino pa ba ang nag-ambag sa libro na ito. Yung may akda ng Hebrews sa mga Hebrews is knowing our tendency to drift give us to run the race na may inspire po tayo. Meron tayong tatlong bagay na i-consider sa verse na ito, Hebrew 12, chapter 1, verse 3. 3 points ang ating pag-usapan na kung saan mahahalin tulad sa isang race o race motive. Tatalakayin natin ang race ay hindi basta-basta. Mahirap po ang takbuhan ng buhay po natin, yung race po natin as a Christian, lalong-lalo na tayo na believers in Jesus Christ. At sa kabilang side naman, nagiging motivation natin na ipagpatuloy ito dahil we focus on our reward. Pag tinuon mo ang paningin mo kay Kristo, ikaw ay makakarating sa finish line at matatanggap mo ang iyong reward. Depende sa effort na ginawa mo. Pero pag tinuon mo ang paningin mo sa tao, sa paligid mo, mag-struggle ka. Mahirapan kang tumakbo. Tandaan mo, matalo ka man o manalo, panalo ka pa rin pag nakay Kristo ka. Amen po ba? Let's go prepare ourselves at tayo na tatakbo maya't maya. Handa na ba kayo mga kapatid? So i-type mo dyan, I am ready. Praise Jesus sa bawat isa. Let's pray. Magbanal, maraming salamat po Panginoon. Sa part 1 pa lang Panginoon, tackle po namin yung preparation kung paano kami tatakbo Panginoon. Kung anong preparation po namin sa aming takbuhan o God. Lord, salamat pa Panginoon sa mga insight Panginoon nung unang part 1 Panginoon. And ngayon Panginoon, bigyan mo kami ng knowledge, understanding Lord Jesus na aming gagamitin Panginoon sa araw-araw, God. And Lord, I humble myself, O God, kung ano man mga mali kong nasabi, O God. Lord, tama mo, Panginoon. Lord Jesus, itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran at bagkos, Panginoon, ikaw, Panginoon, makita, madama ng bawat isa, O God. And this race, Panginoon, this topic, O God, Lord, mati mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa, O God, at maging mabunga ito, O Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga narito, Panginoon, mga kapatiran, Panginoon, sa Pilipinas at iba't ibang lugar, O God. Salamat po, Panginoon. And through your words, Panginoon, napapalakas po kami at natututo kami, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, yung tatlong bagay o puntos na mahalin tulad sa race motive ay yung ready, get set, go. Yun, ganun. Una is on your mark, ready. Ayun, pag imagine natin na nasa na tayo sa field ng marathon or mga ano pa ba diyan. Nakaka-relate dito yung mga nagta-track and field, pa ba nagma-marathon. O pwesto na kayo sa linya, then yung sa pwestuhan ng manlalaro. Sa verse 1, sabi diyan, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us. Sabi sa Tagalog, kaya nga dahil napapalagiran tayong ng napakaraming saksi. Bago pa tayo sumali sa paligsahan ng pagtakbo, may nauna nang tumakbo sa atin. Hindi yan lang ang unang race sa araw na yan. Marami nang naunang tumakbo na nakarating na sa finish line. Living with faith and dependence of God. Sila Moses, Joseph, David, Sarah, Rahab, sino pa ba? Sila ay nagtagumpay dahil kay Kristo. Mga pastors natin, bishop, mga mentors natin na nauna ng tumakbo at naging examples natin. Sila sa tinatahak natin na race sa ating buhay sa kasalukuyan. Ang qualification ng race sa secular mundong ito ay dapat malakas ka physically fit. Dapat perfect ang katawan mo, hindi malnourished.
Pero ang race sa Panginoon, spiritual race, ay all qualified. God qualifies us. Lahat pwede tumakbo, matira-matiba hanggang sa finish line. Ano, itutuloy pa ba? Itutuloy mo pa ba ang pagtakbo mo? Nasa linya ka pa lang ngayon, kapatid. You are on your mark, ready. Pwede kang mag-give up, it's up to you. It's your choice. Kung itutuloy mong tumakbo, kaya magpatuloy tayo at praise God sa buhay ng bawat isa. Let's continue. Tandaan natin, maraming taong nakatingin sa atin. Maraming mata, maraming CCTV, maraming marites. Kaya magpatuloy ka sa pagtakbo mo. Ang iba, nag-cheer up sa'yo. Iba sumisigaw, woo! Nagmamotivate sa'yo. Ang iba kakantsawan ka. It's all about you kung paano ka paapekto sa paligid mo. So mahirap ang takbuhan ng buhay. Ang buhay natin na masasabi na madali lang, kundi masasabi natin na mahirap at madali. Hindi lang natin masasabi na ang dali-dali. Masabi natin na mahirap at madali. Nakakaranas tayo ng trials at difficulties sa araw-araw. Kalusugan, conflict sa trabaho, family issues, namatayan tayo ng mahal sa buhay. Yan ang mga naiisip natin at iba pa. Sobrang loaded tayo. At hindi lahat ng tumatakbo ay nagpapatuloy. Ang iba na panghihinaan ng loob, nade-depress, nawawalan ng gana, napapagod. On your mark, unang puntos, ready pa rin. Verse 1b, yung half ng verse 1b is, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. Tagalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Sa lahat ng karera ng pagtakbo or mga paligsahan na merong konsepto ng pagtakbo, sinasabi lagi ng announcer, be on your mark, ready. Pwesto na sa linya, sa starting line, indication na yung race ay mag-start na. Instruction sa mga athletes na ready na ba kayo? Sa mga ganito, ganyan, bawal ganito, ganyan, disqualified ang ganito, ganyan. Maraming sinasabi yung instructor. So, meron tayong dalawang bagay na binanggit sa verse 1b ng Hebrew. Una is things that distract. Yung mga bagay na nakaka-distract sa gabal na nagdi-distract sa'yo. Lay aside every encumbrance. Yung encumbrance dyan. The word encumbrance is a hindrance or an impediment, yung balakid sa pagtakbo mo. Minsan yung sinusuot natin, hindi tayo comfortable. Nalolos yung pants, sapatos, sira. Yung damit masikip, hindi ka talaga comfortable. Mga bagay na nagde-delay ng pagtakbo mo at siyang nagdi-distract sa'yo. As a Christian, ang daming balakid sa buhay natin, sa pagtakbo sa karera. Ang daming distraction sa family, hindi maayos, hindi okay, sa magulang, addict sa social media, mga hobbies na hindi maganda. Busy sa trabaho, wala nang time sa Lord. Nag-Netflix dito, ML doon. Nakapuyat, Facebook scrolling, naubos na ang oras sa maling paraan. Kung gamitin mo ito sa mabuting paraan, mas maganda dapat may control ka sa time mo, sa sarili mo. Management time, kumbaga. Pagigising ng umaga, meditate the Word of God agad. Hindi yung pagigising mo, FB agad. Titignan si crush, yan tayo eh. Titignan kung ilan na ba ang like sa mga posts, and emotion, yung mga emotion natin ang taas-taas. Nagpo-post tayo ng mga emotion natin sa social media. Hindi okay yung puso. Yung social media ang unang kausap.
Facebook lagi. Dapat nasa ayos tayo, may time management tayo. Encumbrances, mga balakid, are not sinful in themselves, but they slow you down and keep you from running all out for Jesus. Inaalis ka nito. So, Diyos, nilalayo ka nito paunti-unti. Napapalayo na tayo sa Lord sa hindi paggamit ng maayos sa oras natin. Sa hindi pagkontrol sa mga bagay na everyday routine natin. Limitahan ang encumbrances, social medias at mga bagay na nagdudulot na napapalayo tayo sa Lord. Limit the things that cause distractions. And second, na nakita po natin sa verse 1b ng Hebrew chapter 3 verse 1. Things that destroy. Yung una kanina is things that distract you. Ngayon naman, things that destroy. Yung pagbabad sa things that distract us ay nagbubukas ng opportunity na makakasira sa ating buhay. Lay aside the sin which so easily is entangled us. Sin is anything contrary to the will and law of God. Is a sin na kahit sa kadagsagsagan sa daan ng takbuhan, sa race mo, meron pa rin tayong daladala. Meron pa rin tayong daladala niyan na nakaka-destroy sa atin. Nature na natin ang magkasali. Romans 3:10, walang matuwid, walang kahit isa. So ito din yung mga una nating kino-confess sa Lord, ang kasalanan. Kasalanan natin. Nung tinanggap na natin si Lord sa buhay natin at patuloy natin kino-confess sa Panginoon sa kasalukuyan. Dahil ang kasalanan ay siyang naghihiwalay sa tao at sa Diyos. Kaya break the wall, ang pader na humahadlang, humihiwalay sa daraanan natin. Mga bagay na nagde-destroy sa atin, na nakakapit sa atin na kasalanan. Anong sabi sa Romans 13:13-14? Sabi dito, Romans 13:13-14, lamig talaga, naano ko sa lamig. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya, paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Hesus bilang sandata at huwag ninyong pagbibigyan ng laman upang masunod ang mga hilig nito. Lust of the flesh. Marupok si insan na mekos-mekos na. Yon. Ngayong palawang beses na may nag-announce, second point po natin, get set. Verse 2, ito yung part ng takbuhan na nakaposition na kayo sa linya, where your feet are in the blocks, your fingers are on the line. Na-imagine po natin yon. You come up of your knees and you prepare to run. Parang yung position na talagang takbo na, isang kon na lang ng baril. Takbo na talaga. Iba sa atin, karamihan sa atin nakaka-relate dito, lalo na yung mga nagmamarathon dati sa track and field. So bago paputukin yung baril, dapat ganun yung position. And basahin po natin yung verse 2. Get set. Be ready, kapatid. Sabi dito, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who, for the joy set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa Tagalog. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan.
Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kung tayo ay na mainam sa larangan ng buhay, laging nakatuon ang ating paningin kay Jesus, fixing our eyes on Jesus. Ibig sabihin, winawaksin natin ang ating mga kasalanan at kay Jesus ay mamuhay. Jesus is our only prize, our only goal, and our only ambitions. Nasabi niya sa Colossians 1:18, siya yung head eh. Basahin po natin Colossians 1:18. Hindi ko mahanap. Colossians 1:18, sabi dito, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula na siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Siya ang ulo, siya yung head of the church, iglesia, church. And yung church na yun is tayo, the called out group. Hindi po building ang iglesia. Ibig sabihin, ang meaning ng totoong church is called out group. The body of Christ, the church, is tayo yung mga believers. So, kumbaga, siya yung only prize natin, the head of the church. Kung mapapansin natin ang verse 2, he is both, siya yung author and perfecter of faith, Jesus alone. He was there at the beginning when we were saved, bringing us into the family of God. Tindi nito. He died for us. Ibig sabihin na si Jesus itself ran his own race. Siya mismo, tumakbo siya. Meron siyang takbuhan. Meron siyang race. Verse 2 says, he endured the cross despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of God. Yung pagkapatay niya sa krus ay isang makasaysayang kamatayan na kahiyan dahil ang alam ng mga tao noon makasalanan si Jesus. Pero hindi siya nagambala or tumalikod man lang. Naharap niya ang mga tao para sa layunin ng nakakarami, hindi sa kanyang pansamantalang layunin. Kahihiyan daw yung pagkamatay niya sa krus. 1 Corinthians ata yun, nabasa ko noon. Naalala ko. Yung meaning ng cross. Yung iba, kahihiyan, yung pagkapako niya sa cross. Base sa Corinthians, di ko lang alam kung anong verse yun. Hindi sa kanyang pansariling layunin. Bakit? Bakit hinayaan niya na mangyari yun? Dahil nakita niya yung reward, yung prize na maliligtas ang lahat ng tao. Imagine that. Lahat ng tao for the sake of many, at kabilang po tayo doon. Amen po ba? Kabilang tayo doon. Hindi niya ginawa yon para sa pansariling niya, kundi sa lahat. His prize is to complete his mission to save sinners and accomplish the will of the Father. Meron ding race si Jesus and to be seated at the right hand of the throne of God. Imagine even Jesus, he ran the race and lived the life. Best example of runner is Jesus. And Jesus is our ultimate model. He finished the race and now we are called to fix our eyes on Him, not on our sin. Sa mga kabiguan, hindi sa mga sa mga sin natin. Hindi tayo nakatuon sa mga kabiguan natin, sa kawalan ng pag-asa natin, kundi sa Kanya tayo tumuon ng paningin. After fix our eyes to Jesus, pwede na tayong tumakbo. Third point na po tayo, malapit tayong matapos. Go! Una kanina is on your mark, ready. Kadalawa is get set. Katlo is go.
Verse 1c, let us run with endurance the race that is set before us. Pinutok na yung baril at takbo na. This is it, kapatid. We are now in the race. Hindi ka mananalo kung nadidistract ka at nanghihina ka sa takbuhan ng buhay. Tinawag tayo para tumakbo na may katiyagaan with endurance. We are called to run the race with endurance, may katiyagaan. Iba-iba tayo ng race sa buhay. We live the life physically ailment, financially situation natin, family relationships, season of life. The course that is set for you is different from the course that's set for any other person. Pero lahat tayo tinawag para tumakbo. Hindi tayo tumatakbo kasi hinahabol ng pagkakautangan, hindi yon. Hindi yung takbuhan or takasan ang responsibilidad. Hindi pa rin yon. Mali ang ginagawa sa buhay kaya tinakbuhan. God called you to run and He has promised that. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13. Mabilis lang tayo. 1 Corinthians 10:13. Sabi dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi na ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Amen. Hindi ka bibigyan ng Lord ng mga pagsubok na hindi mo kaya. Kung nasa iyo ang Lord, bibigyan ka ng kalakasan. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:13. Work while it is still day, because night is coming when no one can work. Parang ito yung walang naghuhukay sa gabi. Ito lang ang bukod tanging buhay na gamitin natin para napurihan ang Panginoon at mag-imbak ng kayamanan sa langit at hindi dito sa lupa na nawawala at nauubos. Lahat tayo tumakbo sa ating karera, sa ating takbuhan, kasama ang mga paghihirap, pagsubok, at mga balakid. Pero tandaan natin na iisa ang layunin natin na makarating sa finish line. Hebrew 12 verse 3, sabi dyan, for consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. Yan yung last verse ng ating pinag-aaralan ngayon. So slow, kapatid. Isipin po natin. Slow down. Isipin na ninyo kung gaano yung tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Kaya nga, isipin natin na ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus bago tayo gumawa ng kasalanan. Hindi ka man nakikita ng tao, nakikita ka ng Diyos kung anong ginagawa mo. Meditate the Word of God. Fix on eyes to Him. Stand firm. Be strong. Increase our faith. Clear naman pala ang sinasabi ng Bible. So ang sabi diyan sa last part, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Si Jesus lang, wala nang iba. Jesus sapat na. Si Jesus lang sapat na. Ba't ka palalayo sa wrong race, sa maling takbuhan? Nasa takbuhan ka na tama, tapos lumayo ka pa. Focus ka na dyan sa right race na yan. Huwag na sa wrong race na si Satan ang kasama mo. Sa race ka na kung saan si Jesus ang hari
Si Jesus na kasama mo mula starting line hanggang sa finish line ng karera mo sa pagtakbo sa mundong ito. Yung mga balakid sa buhay mo, mga bagay na nakakasira sa buhay mo, yung kasalanan na ginagawa mo, i-identify mo yan. Surrender to God. Live this life with full of joy, happiness, faith, and love. Run your race with perseverance, firm, and endurance. Sa finish line, nakaabang ang mga ilan sa crowns, the two heavenly crowns, na kung saan makakamit po natin ito. Sa ating tinalakay about race, ito yung related na heavenly crowns, dalawa po ito. Maraming 5 crowns yata, and nag-research ako kanina, ang daming crowns. Pero yung related sa pagtakbo, ito yung mga heavenly crowns. Pag nasa finish line ka na, ito yung papatong sa'yo na reward crowns, the 2 heavenly crowns that related to yung race sa patakbuhan. Ang ibang heavenly crowns ay maidadagdag na lamang sa ibang aspeto ng buhay mo. Pero sa usapin ng race, dalawa ang nais na ipatong ng Lord sa ulo mo as a reward. Una, crown of life. Those who persevere under trials. James 1:12. Mababasa po natin dyan. And number 2 is incorruptible crown. Imperishable crown. Those individuals, sabi dyan, who demonstrate self-denial and perseverance. May katyagaan. Yan yung may dalawang crown na ipapatong sa'yo. Kung di ka nagpatuloy, puro ka pahinga, hindi na nagtuloy. Ibang crown ang ipapatong sa'yo. Baka tansan yun, crown ng tansan. 2 Timothy 4:7, pinagbuti ko ang aking pagkikipaglaban. Tapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Ito yung sinabi ni Pablo kay Timothy na nakakabata niyang kamanggagawa. Pwede natin ito kunin ako konsepto sa mga tao na is natin encourage, sa mga disciples natin na nanghihina, na we are the example of good, nakikita yung Christ-like sa atin. We are the ambassador of Christ Jesus. Ang ganda ng sinabi ng 2 Timothy 4:7. 1 Corinthians 9:24-25. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang buhay, panghabang panahon. Amen? In the spiritual race, kapatid, you are running. Don't quit. Don't give up, mga kapatid. Nandyan ka na, tuloy mo na yan. Never give up. Keep on going. Pag may problema, huwag mong tambayan, daanan mo lang. Don't stumble yourself sa mga bagay na walang katuturan. Focus on Jesus, live the life, and run the race. Pagtakbo, part 2. Ready, get set, go. Doon po nagtatapos ang ating talakayan ngayon. Bago tayo manalangin, handugan ko muna as usual. Handugan ko si Lord ng isang awitin. Panlangit. Praise Jesus sa bawat isa. Okay pa po ba kayo dyan? Heart react nga po sa mga ano niyo po. Amen. Praise God po. Bago tayong 30 minutes. Sakto lang.
putting my faith in your way, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. I'm feeling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever we go, I will be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving for your all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you, Jesus. I follow you, Jesus. To your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory, believe in the glory of your grace. Yes, I will run to you, yes, Jesus, to your words of truth, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Yes, Lord Jesus, we will run to you, O Jesus, through your words of truth, O God, not by might nor by power, O Jesus, but by the Spirit of God. Yes, Lord, we will run the race till we see your face, O God. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na sa aming spiritual race, O God, takbuhan ng buhay, O Lord Jesus. Kasama ka po namin, O God. Salamat po, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na encourage sa amin, nagre-remind po sa amin na every time po kami mag-meditate, every time po namin marinig ito, Lord God, there is an impression, O God,
mga bagong mga kaalaman, bagong pinapa-impress mo po sa amin na aming lakaran sa aming takbuhan sa buhay, O God. Thank you, Lord Jesus. Lord, pagpalain mong bawat isa, Panginoon, na nakapakinig nito, Panginoon. And Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng knowledge, Panginoon, understanding, Lord Jesus. Ang mga magbibigay ng insight, Lord Jesus. Lord, pagpalain mo sila, Panginoon. And Lord, matututo kaming lahat, Panginoon, at mag-grow kami, Panginoon, na magkakasama sa iyo, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na tumitingin sa amin, Panginoon. Lord, lalong-lalo na ikaw, Panginoon, na lalo mo kami pinapalakas, O God, na hindi mahirap ang aming tinatahak na daan, Lord, papunta sa iyo, Lord Jesus. Salamat. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan. Taas mo yung level ng faith, O God, ng bawat isa, O God. And minimize, Panginoon, yung emosyon. Ibaba yung emosyon, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. And everybody say amen and amen. Salamat po sa Panginoon. Thank you, Lord. Back to you, Pastor. Amen. Glory to God. Praise God, no? Grabe.